Hello, good evening mga kababayan ko na mangarap mag caretaker or mangalaga ng mga matatanda. Kung makakaranas kayo ng magkaalaga kayo ng mga bedridden person, ito, ibigay ko yung mga tips sa inyo. Ito talaga mga guys, mga gamit ko. Pakita ko sa inyo yung mga pinaggagawa ko sa mga activities ko. Ito. Kalat to ha. Kalat. Tingnan. Ito. Yan mga yan. Ito, ipapakita ko to sa inyo paano to. Ito mga injection na to. Ito. Para saan ito. Ito. Umpisahan ko na ha. Umpisahan ko na ha. Chor. Umpisahan ko na yung video ko. Ito guys, kung toothbrush kayo ng bedridden person. Teka, sandali. Nagkuha ako ng bukas na kasi yun. Hindi yung bukas eh. Kung magtututbrush kayo kasi pag bedridden person, hindi lahat bedridden person na yung nakakasalita, na nakaunawa kung anong gagawin. May bedridden person naman din talaga na marunong pa mag-toothbrush. Ito siya, iba. Kasi may na siya, parang wala na sa dito sa katinuan ba ng katawag nila is Alzheimer. Ang ginagawa namin para sa pag-toothbrush sa kanya, dahil mahirap mag-toothbrush naman talaga sa ganyan na hindi alam kung anong gagawin mo. Ganito, ito, mag-request kayo sa amo nyo, magpapabili ng foam. Hindi siya toothbrush, talagang siya. Sa ganito, kuha kayo ng baso, ganito. Hindi. Sample lang to ha. May baso talaga siyang plastic na malaki. And then, sorry na marami ako nang kalimutan. Yanda. Tapos, pag magtututbrush kayo sa mga alaga nyo, ganito, maggamit kayo ng mag-request kayo din ng ganito. Kasi, alam nyo na, ingat-ingat lang sa sarili nyo dahil, syempre, nangangalaga tayo. Para ding, yung galaga ka ng tulad ng sa mga hospital or yung mga para dami mga karamdaman, syempre iwasan natin mahawaan tayo para din tayo sa sarili natin, ingat din tayo sa sarili natin na hindi tayo magkakasakit. Ang ginagawa ko po sa pagtututbrush, naganda ako ng baso na may warm water, maligamgam, hindi malamig po kasi pag malamig hindi maganda sa pasyente. Ang ginagamit niyo sa kanila ay puro malamig kasi pasyente na nga, mga sakit na nga, kailangan nila ng maligamgam lahat ang gagamitin nyo. Paghugas sa kanilang mga pipi, sa mga puwet, maligamgam. Sa pagtututbrush, maligamgam. Gaganon mo yan doon sa baso, yung ganito. Pagkabasain mo, tapos ipunas-punas mo sa bibig, ganito. Nyo. Alam nyo na, sa dila. Kung tulad nito, dati, na pa to na kausapan namin buksan yung bibig. Tapos nung nagtagal siguro, parang kasi ganyan ang dementia. Pag yung naramdaman niya na parang kakaiba yung pag ang hirap nga parang naramdaman niya ang nakakangalay, parang tinatamad. Ang ginawa ko, nilalagyan ko siya ng ganito, jack. Ginadyakan dito sa bibig para makapag-toothbrush ka sa mga dila nila, sa mga gilagid.
Tapos yung ano nila, pangpalinis talaga na sa last, panglinis na. Pagtapos mo ng foam, is, ay, ubos na din pala. Ito, mag-order naman kayo ng, ang tawag dito is cotton buds sa atin. Sa kanila is Meng Kwa Pang. Ito. Tapos, yung ganito, gagamitin nyo dito sa, nagre-request ako sa mga alaga ko ng ganitong mouthwash. Kung bakit ganitong gusto ko. Hindi siya maanghang, at maganda, hindi mabaho ang bibig ng alaga mo. At pangalawa, ano siya, resita talaga ng doktor nung una kong pasyente na mas grabe na pasyente yon. Doon ako nahasa, doon talaga. 6 na buwan ako doon ng alaga eh. Seconds lang mamamatay yun. Dahil sa dami nga nakaano. Ito talaga siya. Ito yung resita ng doktor sa kanya nung una kong pasyente. Maganda siya. Medyo mahal. Ito kasi 100 plus to. Yung maraki nito 200 plus. Ganito ang nire-request ko sa lahat ng mga amo ko pag ako ay mga ngalaga ng pasyente. Teka nga. Tapos, ay tuloy. Tingnan mo. Wait for a minute. May istorbo eh. Ayun. Wala na. Yung ganito, ilalagay mo dito sa sa cotton buds, huwag matagal na tubog. Yung parang saglit lang saglit lang siya na basa. Para pag mo sa dila, sa lingagnag, at saka Bisaya na talaga. Yung sa mga gilagid, sa gilid-gilid dito sa nila mga gums, 2 bisis. Or, depende sa inyo. 3, basta sa akin, 2 lang. Hindi naman siya gaano ka, madumi yung bibig nito kasi gatas tapos hindi pa nakadaan yung gatas ito. Nasa ilong naman. Ang dinininis ko lang sa kanya, yung sa loob ng bibig niya, yung mga laway niya, kasi yun ang nagkukos sa kanya ng, parang, yung bibig niya, parang may lumalabas dito na iba-ibang dumi-dumi. Siguro sa mga sakit nila, ganun. Tapos, pag kayo, katapos nun, saka yung rubber, ay yung foam, ilagay nyo dito sa sa ganito. Iganyan nyo. Ganyan, hawakan nyo to. Ganito. Sample, ganito. Ganyan. Ganyan. Kasi tapos na, use na siya, di ba? Ganyan nyo, bago kayo magtapon. Ganyan, ganyan nyo siya. Pag nagaganyan yung nyo, saka nyo itapon sa basurahan. Kasi para hindi kakalat yung bakterya. Alam nyo na. Hindi magkalat yung bakterya sa sa kwarto nyo, sa bahay, sa sa kamay nyo. Yan lang tips ko nyo sa inyo tungkol sa mga pagtututbrush ng bedridden. Mahirap magtutbrush ng bedridden na nagka-Alzheimer. Mahirap kausap. Nyo lang, dandahan na ng paunawa. Sabihin, dala smile, valid smile. Tapos purihin nyo sila ng maganda ka, ganun. Tapos, magaling ka na. Tapos, basta, gawin nyo na yung lahat ng paliwanag sa kanila na pakira sa lahat ng pandinig nila ay masaya. Tapos na tayo sa toothbrush. Tapos ko, itong alaga ko, may may injection ito ng kailangan ng bago mag-iinom ng gatas niya. Sinisili ko pa. Hilain. Hindi ko ginapos yung kamay. Binigyan ko siya ng chance na freedom to kamot-kamot. Kaya lagi akong nagbabantay. Tapos itong bago papainom ng gatas na mga diabetic, nag-i-inject kayo ng mga ganitong insulin. Kasi ang ibang mga marunong pa, wala may isip, sila naman nag-i-inject. Pero ito, kayo ang mag-i-inject kasi wala na siya talaga.
kahit paggalaw sa katawan, hindi niya maigalaw. Yung kamay lang niya, nakaganyan-ganyan. Pag gusto niya. Pero minsan, napapagod. Mga ilang minuto lang, pagod na. Ito, pag i-inject ninyo to, kasi depende naman sa prescription ng doktor kung magkano yung number. Ang pag i-inject nyo nito, magbilang kayo ng 10 counts. Pagka-inject dito, example, mag-inject kayo sa tiyan. Gaganunin nyo. Gaganunin. Bago itusok. Pagkatusok, bilang kayo ng 1, 2, 3, 4, hanggang 10. Saka bunutin, pupunasan nyo ng, bago mag-inject, pupunasan nyo ng swab alcohol. Swab alcohol to eh. Pupunas nyo muna. Bago inject, pagtanggal, punas na naman. Kailangan para iwas infection, iwas din sa dugo na lumalabas. Medyo tagal-tagalan nyo ng diin. Siguro kung 10 counts ito, siguro ito yung lang to, 1 seconds ba o 2 seconds. Seconds lang ha, dili pa minutes. Tapos yung pagkasarado nito, kasi first timer ko nitong gumamit talaga, kasi alaga ko dati siya lang gumagawa. Wala akong kalam-alam na matutusok pala tayo nito. Ingat-ingat din tayo kasi pag natusok tayo nito ng karayom, delikado din sa kalusugan natin. Kasi kung may sakit sila na hipa, mahahawaan din kayo kung matutusok kayo. Ganito kasi ginawa ko dati. Teka, ganito. Meron pa tong karayom na gamit ko na to. Ang ginawa ko ganito. Ito, pag ganon ko, alam mo, tumago sa gilid. Ang talas nito ng karayom. Ang gagawin nyo para hindi kayo matutusok, ito, pag hindi nyo pa nagamit tong karayom niya, naka-cover na yan. Tinatanggal nyo bago iturok. Tapos, huwag nyo na ibalik pagkatapos nyo gamitin kasi disgrasya ang daabotin nyo. Sa kamay nyo mapupunta yung karayom. Ito gagamitin nyo pag gusto nyo nang tanggalin. Ganito, tulad dito. Tanggalin na natin. Maging safety yung kamay nyo at daliri nyo. Hindi kayo matutusok kasi nga maluwang yung delikado. Tapos lagyan ng takip ka para hindi malikabukan yung gamot to eh. At saka pangalawa pa, itong alaga ko, 2 yung injection niya. Kung bakit, 2 yung diabetic niya eh. Hindi ko alam anong type ng diabetic niya, basta mellitus daw eh. Tapos, ganito yun, mga guys. Ganito din ang gagawin. Punasan. At depende sa doktor prescription yung magkano yung ibibigay na tulad ng amount 5 or 9 or 10, ganon. Tapos, pupunasan nyo muna siya sa tiyan ng alcohol. Tapos, pagbubukas niyo nito guys, huwag dito gagamit dito sa right. Kung bakit, dati, first time ko pa, dito ako sa right, madalas gumagamit. Tusok kaya mahaba yung kuko ko sa dito. Sinasadya ko to para dito eh. Ginaganon ko muna siya sa kuko. Ganyan. Pinaangat ng konti para paghila, hindi kayo, kasi nung dati, hindi ko pa alam. Hindi ko ginamitan ng kuko. Diretso ako ng hila. Siyempre gumagamit ka ng lakas eh. Gumanon. Pag ganon, parang nag-bounce. Natusok tuloy ako. Kaya, ang ginagawa ko para hindi magbabounce, ginaganon ko siya para lumuluwang, umaangat yung takip. Dito ako hihila sa right. Pag ganyan, hindi na siya gumaganon yung kamay ko. Ganito na. Tapos, pagkatapos nyo ng turok nito, dahan-dahan nyo lang iturok ito sa pasyente. Dahan-dahan. Kasi kung pabilisan nyo ng papasok yung gamot, parang
iwan ko lang ha, basta nakikita ko sa mga nurse pa, dandahanin daw. Sabi ng amo ko dati, dandahanin. Pero, ang importante kasi yung gamot, kailangan mapasok sa loob talaga. Tapos, pagkatakip ninyo nito guys, huwag ganyan. Alam nyo, sa sobrang talas nga ng karayom, delikado talaga na pupunta sa may ilang bisis, 3 bisis yata ako na ano dyan, na disgrasya nito. Kasi hindi ko pa kabisado talaga yung mga sikreto paano talaga lahat gawin. Oh, ganito. Ang ginagawa ko guys, ganito. Ilagay ko siya sa table. Ganito. Ito, may takip siya, diba? Kahit ganyan. Tapos, ganyan mo siya. Diba? Iwas disgrasya. Kasi ito, saan to galing? Dito to yung nakatakip. Dito yung galing. Bago ka din kayo mag-i-inject pala sa mga pasyente nyo. Kasi ito, may ano siya, gamot. Tika. Itong gamot na to, ano to, hindi mo siya makuha ang laman pag hindi mo to siya lagyan ng hangin, hihilain mo pa. Pag hila mo, itusok mo siya dito, press, saka ka kukuha ng gamot, ganon. Kung ilan yung amount na kailangan mo, saka muna magkano yung amount, saka mo tanggalin. At bago din ang lahat, magpunit ka ng maliit, pupunasan mo lagi yung takip bago ka magkuha ng gamot. Kasi mga alikabok sa bahay, marami. Tapos, mga guys, ito pa. Guys, sa mga injik-injik na yan. Yung, separate nyo ng lagayan ng mga karayom nyo. Ilagay nyo dito. Kasi, bawal magtapon na kahit saan o ilagay sa basurahan. Ilagay nyo sa mga ganitong bagay, tapos ihahatid sa hospital. Sila ang may kapasidad dito na saan itatapon yung mga karayom nito. Diyan yan. Bawal saan. Kasi alam mo, ang mga basura natin, meron din nangangalakan, may nanguha ng basura. Kasi mapakinabangan din sa mga taong yung magbibinta ng gano'n, mga kalakal nila. Yun. At dito na naman tayo sa paggagawa ng plaster sa ilong, yung may hose. Ito guys, yung carton na to, ito yun. May ano to eh. Ito, kita nyo tong ito. Ginagawa ko, ang estimate ko nito, gaano kahaba, isang linya sa pangalawang linya. Dito ako nagugupit. Paggupit ko, ganito mangyayari. Ganito. Hindi siya square. Kung bakit ginawa ko siyang ganito, na-irritable sila pag square, natutusok. Di ba may siya sa dulo yung matulis pag square. Pagaganyanin mo para hindi na-irritable yung medyo matulis. Tapos hihiwain sa gitna, ganyan. Kasi ganito yun ang pagpa-plaster eh. Pag ganito. Tapos punit sa papel, ipasok mo yung plaster at itali doon sa may hose. Tapos tupiin mo yung dulo para pag next na maglilinis kayo, hindi kayo mahirapan magtanggal. Ganon. Di, meron na siyang matitirang hindi nakadikit. Di, alam nyo na saan kayo hihila pagka next nyo maglilinis. Ganon din sa kabila. Ang gagawin nyo. Tapos, lipat-lipat nyo yung maglilinis. Siyempre, sa akin dati, ginawa ko sa kanya, araw-araw ko lininisan yung ganito. Pero nung napansin ko na nakakasugat pala yung pandikit nito, pa siyang ano ba yung sa plaster nga ano ba yung pandikit niya talaga, yung adhesive niya.
hinihila yung mga sensitive skin na kasi yung mga matanda eh. Ayun, dumugot tuloy. Yun ang ginawa ko. Ginawa kong 2 days o 3 days. Nagka-oil na ito. Paghila mo, hindi na maano yung balat. Hindi na hihila yung balat. Hindi siya masugat. Dati, araw-araw ko yun. Kasi yun ang tinuro sa akin dati. Mali pala yun. Depende lang pala yun sa ano. Sa skin kasi ng mga tao na pasyente. Pag matanda na kasi mga sensitive skin na talaga mga yun. Madali silang magka-rashes. Madali silang magkasugat. Lalo sa pawis-pawis. Ganyan.